Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is for collective. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaring para sa'yo yung reading. Love reading to, no? Kung hindi, wag natin ipilit. Kasi maaaring hindi para sa'yo yung reading. Pero okay lang, normal yon. Nangyayari talaga yon. May mga next readings pa naman. Malay mo sa next reading, makuha ko naman yung energy mo. Sorry about my background, guys. Hindi masyadong ready kasi hindi pa ako nakapag-ayos-ayos sa aking place kung saan ako magre-reading sa mga susunod na na araw sa inyo. So, pagpasensyaan mo na lang. And, yeah. Please do comment down below, guys. Sobrang na-appreciate ko yung comments. Okay, let's start. Collectives. Stargazer. This is you. Tell me about the person that you are dealing with. Medicine Mother. Okay. And then you do have here the Druid at the bottom of the deck. So nakikita natin may space sa inyo nitong taon to. Parang maybe a disconnection. Pwedeng ganyan. I feel like yung person is currently healing. Nag-heal siya from something. And ikaw naman ang focus mo, pangarap mo. Marami kang gustong mangyari. You want to grow. Diba? Mataas ang pangarap mo, mataas ang gusto mong mangyari sa buhay mo, and now you're focusing on that. Nakikita mo na nga yung sarili mo na nandun sa point na yon. Or maybe you're just manifesting. Magaling ka mag-manifest, by the way. I can see na marami kang alam regarding horoscopes. Maybe kahit mga attitude or ugali ng tao or, yeah. Maybe attitude, mga ganyan. Kakabasa or kakanood mo na lang rin ng mga tarot reading. So, alam mo na kung anong klase ng tao to once na marinig mo yung horoscopes niya. Pwedeng ganun. Hindi naman sinabi kong ano ka ha, ang tawag dito. Hindi ko naman sinabing genius ka or no, how would I say this? Talagang alam na alam mo na, no? Pero pwede may idea ka lang regarding that. Kasi nga, nanonood ka ng mga ganito. And with regarding your person, parang pakiramdam niya kasi sa sarili niya parang ano na siya. Hindi na siya attractive. Yeah, there's this silence sa inyo dalawa nitong taong to. And maybe sa ngayon kasi isa sa inyo, yun yung feeling nila na mas mabuti pa na magkaroon na lang ng space or katahimikan sa inyong dalawa. You know, maybe nag-iiba yung pananaw mo or siya sa connection. Anyway, tell me more for collectives, please. Ano yung mga nasa isip mo towards this person that you're dealing with? You do have here the Three of Swords. I think you're thinking about if there's a third party situation, so you're thinking about that. So kung ikaw ay kasalukuyang nasa isang third party, kung nasa side mo yon, pwedeng nasa isip mo, ay mag-focus na lang ako dito sa person ko. Kung nasa side niya yon, iniisip mo na bahala na siya sa third party niya. Bahala na siya sa person niya. So, alin man dun. But anyway, you're running fast with a Knight of Swords. So, yun nasa isip mo, umiwas, lumayot because of this third party situation. So, ano naman nasa isip niya? Nasa isip niya is the Ten of Pentacles. I feel like that is about money. You know, nasa isip niya na parang kailangan maging proud sa akin yung pamilya ko. Kailangan mapakita ko sa kanila na kaya ko. Kailangan
maging successful ako. This person wants to make his family or her family proud. Ganon. And, kasi nakakakita ako ng success sa area ng kanyang family eh. Pwedeng yung mommy niya or yung daddy niya, is already successful or kumbaga may money. And then pwedeng yung mga kapatid niya is ganun din, may success din, may money din. And then siya, parang kailangan niya ring ayusin ang sarili niya because yung pamilya niya is okay, diba? So nakakahiya naman na humarap ako na sila okay, sila ako ganito ako. Yan. So, ano yung emotions ninyo ng person na ito? Magsimula tayo sa'yo. Ano nas emotions mo? King of Wands is here. Tell me about the King of Wands. Seven of Swords. Nine of Swords. How about yung person mo? What is his or her emotions? His or her emotions towards you. We do have here the Hermit. That's Virgo energy. Seven of Cups. The Page of Swords is here. I'd like to get your mutual energy too. Mutual energy sa inyong dalawa. Two of Pentacles. Actually ngayon, wala kayong mga pakialam sa mga emotions ninyo. Mas nakikita natin na. Pero gusto ninyo yung isa't isa. Like, attracted siya sa'yo. Like, feeling niya ang ganda mo, ang pogi mo. Babae man or lalaki. And pwedeng, at the same time, ganun din ang tingin mo sa kanya na wow, ang pogi naman niya, ang ganda naman niya. So, alin man doon, babae man or lalaki. And that both of you are moving on sa connection. I feel like with the King of Wands, pwedeng yung iba sa inyo, inamin mo na yung, ito, alin man dito, pwedeng inamin mo na sa kanya before in the past, yung emotions mo sa kanya, and or, nilalayuan mo. Kasi, pwedeng ayaw mo nang masaktan, ganun. The Nine of Swords, I feel like natatakot ka or nahihiya ka or ayaw mo na masaktan, You feel like this person is your nightmare. Na parang, bangungot siya ng buhay ko. Ayoko nang harapin siya kasi. Gusto ko nang magising sa katotohanan. That's your energy. And with regards, lalo na with the Two of Pentacles, talagang focus mo priorities and also your person. May kanya-kanya kayong prioridad. Seven of Cups, I feel like your person is dealing with a lot of people. Marami siyang choices. Marami siyang choices na iba pagdating sa love. The Hermit, I don't feel like your person is making choices. So, kahit may choices siya, ayaw niya. Kasi with the Page of Swords, hindi pa siya mature enough to commit or para makipag-connect or makipagrelasyon. Basta gusto kanya, I do feel like you're one of the choices. Pero hindi nga kasi siya namimili ngayon. Hindi siya namimili ngayon. Anyway, could be dealing with your soulmate and then pwedeng may kanya-kanya kayong buhay ngayon and then because both of you are walking away, running away sa connection. Both of you are being the runner here and gusto niyo lang naman maging masaya. Okay, so what will happen in the future for the both of you? You do have the Two of Swords, Ten of Wands, and the Page of Cups. Eight of Swords, and then the Wheel of Fortune. And then mutual energy in the future. You do have here the Chariot. So I can still see you not welcoming each other's energy. With the Nine of Wands, nakikita pa rin natin yung pagbablock, pag-iiwasan ninyo sa isa't isa, and then maybe, ang mas na iniisip nyo is yung mga families ninyo in the future. Yeah. Pagdating sa connection ninyo, I feel like malabo yung reconciliation dito. And also at the same time, I can see na may mga bagong offers sa'yo in the future and maybe pag-iisipan mo ito, you need to decide kung anong dapat mong gawin dito with the Ten of Wands. I feel like medyo nahihirapan ka. Pero nakakaya mo kung ano man yung mga responsibilidad mo, obligasyon mo. With the Wheel, I can feel like yung person mo naman ay parang
may sitwasyon siya na kailangan mabago. Kailangan ayusin niya, baguhin niya. Pero ang tanong, paano niya aayusin? Paano mababago yung sitwasyon niya na yon? And with the Chariot, I can see high chance of pagta-travel for you. Sa inyong dalawa. And, or yung, so, high chance yung person mo needs to get out of the situation. Kailangan niya mag-travel. Kailangan niya umalis. Kung ano man yung sitwasyon niya. Ayun. So, wala tayong masyadong nakitang sa connection ninyo. Hopefully, nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel. But of course nga pala, hingi tayo ng advice for you, collectives, before I end the video. Ano yung advice for our collectives? Ano yung advice for our collectives? Please, Spirit Guides, Angel Guides. This is the advice for you. We do over the Page of Swords. Clarify the Page of Swords. The Chariot. Well, actually, ang advice for you ngayon is, kailangan mo lang i-continue kung anong ginagawa mo. Kung umiiwas ka sa person na ito, umiiwas ka lang because you need to focus on your future. May growth para sa'yo. There's a lot of money. There's a lot of offer for you. Pagdating sa connection na ito, maybe you have to end it, or maybe hayaan mo na, if this is a soulmate, hayaan mo lang siya na siya yung mag-take ng risk sa'yo. Kasi takot siya sa pag-take ng risk At ikaw lang yung parang may nagpipigil sa sarili niya, or yung mismong sarili niya pinipigilan niya na mag-take ng risk for you. Pero kung gusto niya ng big change, kailangan niyang gawin yon. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.